Nagpapatulong siya na i-check ang motor na kukunin niya. Ayan o. Tangina, may bagong helmet pa. Kumakatok. Ito pre, turo ko din sa'yo. Ang pag-check dito sa original test drive natin. Karang, uy, ang dulas. Magkano po yung ano nyo? Usapan nyo? 57.5. Sige na, deal na. What is up guys? Tagal kong hindi napag-post. Kumusta kayo dyan? Medyo na busy kasi kaya hindi na ako nakakapag-edit masyado. Busy na pumiga. So ngayon naman may gagawin tayo. Pupunta tayo sa ating barkada kasi nagpapatulong siya na i-check ang motor na kukunin niya. Ipapakita ko sa inyo kung ano ang ginagawa ko rin sa pag-check ng mga motor bago ko kunin. So andun na sila, hinihintay na lang nila ako. So itong tropa natin na to, matagal na niyang gustong magmotor, pero syempre inuna muna niya yung lisensya, which is yun ang dapat, di ba? Kakakuha lang din niya recently ng lisensya niya, kaya may lakas loob na siyang kumuha ng motor. Ang kukunin pala niyang motor niya is Honda Click. Tignan natin kung pasado ba. So may bandang Pure Gold. Saan ba yun? Tama kaya tong dinaanan ko? I think sumobra tayo. Sumobra ata ako. Andun pala ang Pure Gold. Maling ruta. Kailang yan. Balik na lang tayo. If I got luck to win, we lost it all today. Dito na tayo. Ay hindi, saan ba yun? What? Dito pala. Exit only. Saan kaya sila? Ito na ata. Ito ata sila, brother. Ayan o. Tangina, may bagong helmet pa. Sapre. Ayun, makinis. Makinis naman pre, makinis naman. Hello po, kayo po yung ano? Apo, nakaon po. Kayo po yung first owner nito? Ay, hindi po, okay. Check ko lang po saglit, no, yung mga ano niya. Apo. Anong model po to? 2023. Oo, V3. So, ito ang V3 na Honda Click. May letter M na siya dito. So, ang unang chine-check ko dito, pag ano, itaas mo to. Ay, bro, iikuan mo nga to. Ibaba mo to. Ayan, oo. Ayan, para ma-check natin yung ano niya, manubela, kung walang history. Wala naman pong history ng accident to, no, ma'am? Ayan, so Sagi lang. Oo, gas-gas lang, mga minor. Hagdan. Ito? Okay, normal naman. So, okay naman siya. So, walang kanto dito. So, dapat ito smooth. Tapos, isa pa, yung sa bearing. Teka, start na nga natin para mag-warm up na siya. So, syempre, dapat one click to. Ayan, tahimik naman yung makina. Check mo yung makina neto, tahimik naman siya. Pakinggan mo kung any possible na ano, kumakatok. So all stock to except yung upuan. Tignan natin. So habang uminit, tignan na natin yung mga exterior niya. Itong gulong niya, ayan, mahalata mong stock pa rin na bago talaga. Kasi ito yung Federal ba to? O tama, Federal. So Federal ang stock na gulong ng ano, Click. So makapal pa siya. Dito sa kabila naman, ayan, makapal pa siya. Stock pa rin talaga. So all stock to. And then for the coolant, mag-check ka dito. Pero usually naman, hindi naman to nadadali. So sa mga big bike, yun, importante na i-check mo. Kasi yung coolant nun, mabilis madali sa harap. And then for the lights, tignan natin yung ilaw niya kung gumagana. Syempre, high and low. Ayan. Tapos signal light, left and right. Ayan, left and right. So gumagana siya. And then hazard niya, wala pa bang hazard to? So wala pa ata. Ayan, cute ng busina. Ang cute nun pre. Ayan, so goods naman, working siya. Ayan, tapos ang isang check natin dito sa bearing is yung pag magbe-brake kayo, dapat wala siyang ano, wala siyang kalog. Ayan. Ayan. So i-check nyo. Mafe-feel nyo naman yan sa manubela kung may lumalagotok. Ayan, bigla kayo mag-pre ng ganun. So mafe-feel nyo yung sa manubela neto, yung bearing nya, mag-ano siya, haharap kung may damage yun. Pero looks good naman tong unit na to. Kasi yun nga, 5,000 odo pa lang to, 2023 model. Hindi daw masyadong nagagamit. So okay naman siya. Ito, may charging port na to sa V3 eh. And then for the seat, tignan natin. Ayun. So, makinis pa nga. So, syempre, ito exterior. Tingin ka ng mga gas-gas or basag. Ayan, tas itong mga fork seal, tignan mo kung walang tagas. Mafe-feel mo yan eh. Ayan, no. Ito walang tagas to, dumi lang yan. Tas itong mags, ayan, importante rin yan. Tignan mo kung may bengkong.
feel mo dito sa gilid-gilid yung labi niya. Brake pads nito, sa bagay mura lang to, kahit pa ubos na yan, mura lang naman yan. So tignan mo lang yung mga exterior niya, labas. So, itong CVT maganda pag may tools kayo, pero ngayon syempre wala akong dalang tools. Okay sana pag kalkalin nyo to, i-open nyo, tignan nyo kung kwan. Pero sabi naman ni owner, first all stock daw to. So tignan natin tong mags niya. Tignan nyo yung makina nito, yung mga natin, medyo mahirap na tong makita. Pero tignan nyo yung makina dito, silipin nyo yung mga kung may markings pa, mga ganun. Kung okay pa yung mga markings niya. Okay, so ang pinaka-importanteng i-check is yung papers. And so ito 2023 model na to, so diploma na yung papel na ito. Hindi na yung maliit. So ang pag-check ng ng original na to, ito pre-turo ko din sa'yo. Ang pag-check dito sa original is yung ito. Tignan mo tong gilid. So ito pag zoom mo yan, dapat sharp and clear. Kasi ito yung mahirap dayahin yung mga ganyan. Pero halata naman okay naman siya. And then ang isa pang titignan mo dito is yung ito. Dapat ito may LTO kang mababasa. Ayan, malinis dapat na LTO yan. Malinis na LTO. Tapos yung sa likod na ito, yung may mga ganitong Pero ito madali lang tong dayahin yung mga ganito. So pag may UV ka sana, light, pwede mong makita may logo din dito sa loob nito. Pero usually ito lang naman tignan mo kadi. Ito mahirap kasi talagang dayahin tong mga ganito. Yung sa gilid. Yung LTO, original naman. So ang next na gagawin is compare lang natin dun sa mga IDs and yung deed of sale. Yung deed of sale may pangalan sana pero okay lang. Tignan mo na lang yung pirma niya dun sa ID na pre-novid. Ayan. So dapat ballpen siya, hindi siya Xerox. Makikita mo naman kung Xerox dito. Tatagos kasi pag ballpen. Mga original to. Tignan mo. Makikita mo naman babakat nga yung ng ballpen. So ayun, compare mo na lang dito sa compare mo sa ID tas yung sa information dito. Ayan, Alaminos, Pangasinan, tama. Tapos pangalan. Ito yung pinaka-importante talaga na i-check mo dapat kasi kung may palpak sa papel, dali ka na dyan pre. Tas ito yung latest. Ito yung latest, registered hanggang next year pa naman, matagal pa. So ito yung plaka rin pala, tignan mo na rin. 949 IAB. Tama. Tapos yung chassis, tignan nyo rin pala yung chassis, engine number and chassis. Basta ang engine number is andito yun, somewhere here. Ang inang layo. Pero sure naman na to. Basta pag ang engine number dito sa bandang engine, tapos yung chassis, ito yung chassis nya, tignan mo dito. Ayun, chassis number 6964. 69. Tapos tignan mo kung hindi siya tampered, kung hindi siya na-edit dito sa papel. Ganun. Legit naman to, goods naman yung unit pre. Gusto mo i-test drive? Ikaw na. Ha? Ikaw na. Sige pre. Teka lang, test drive natin. Alright. So ayun guys. So itong mirror napalitan na rin pala to. Yung stock mirror kasi nito sobrang laki. Nakakapanibago. Yun lang ang problema talaga dito sa mga aftermarket na seats. Talagang hindi na siya maganda yung fitting. Depende siguro sa mabibili mong upuan. Pero ito maririnig mo yung nagpe-press yung upuan sa mga plastic parts. Yan. Okay? Medyo medyo may dragging na. So kailangan na ng CVT cleaning neto. So maganda pag nag-check kayo ng unit nyo pala, before kayo mag-start na mag-check ng unit, parang i-start nyo na agad para umikot na agad yung mga oils. Makakita kayo ng mga tagas, ng mga problema, ganun. Tapos check nyo rin pala yung panel gauge. Teka, ganito. Pag i-open nyo tong motor, mag-check kayo ng motor, ganyan. I-open nyo, make sure na iilaw tong mga to. Ayan, lalong-lalo na yung check engine. Dapat makita mong umilaw yung check engine yan. Kasi meron yung mga iba dyan, pinapatay nila yung ilaw dyan sa check engine. So make sure na yung mga umiilaw, yung mga icons na yan. Ayan, goods. So let's go. So 5,000 odo pa to, fresh pa talaga. So parang kakatapos lang ng break-in neto. Kaya pag mga ganitong unit, ang problemahin mo na lang talaga is yung mga problemahin mo kung hindi tampered. Pero 2023 model for 5,000 odo, possible naman. Lalo na sabi ng owner, sa Manila nagtatrabaho yan. So talagang hindi siya nagagamit. And then also, tignan nyo yung mga teka lang. Uy, ang dulas. Madulas guys. Sige pa. Thank you. Ayan. Dulas pa tayo dun
So ikot na tayo dito. Ayun nga, balik tayo dun. Ang problemahin nyo na lang pag mga brand, almost brand new na mga units is yung papers nila and yung odo. Ayan, so syempre pag mga ganitong brand new na units, almost brand new na units, minimal lang talaga yung magiging problema na makikita nyo. Unless talagang tarantado yung nagbenta sa inyo, binentahan kayo ng mga chop-chop ng pinyasahan ba na mga motor. So ito naman, for me, good siya, pasado. Kunin na to. And congrats sa ating barkada na may bagong motor. So wala pa pala tong ABS and TCS, kaya magdoble ingat na lang sa pagmamaneho, lalo na at pagbasa. So may bonus pa tayo, may footboard pa to, mating. So mga small details na mga ganyan, masaya na ako pag mga nakakakuha ko ng ganyan na unit. Kasi syempre imbis na ang ginagawa? Imbis na bibili ka pa, syempre may additional na. Tapos itong grip niya, ayos. Pro grip. Pang ano naman to, pang off-road, mga gas-gas. Depende na sa inyo, bahala na kayo kung pasok sa inyo yung mga gas-gas. Pero yung mga to, mga gas-gas, mga ganyan, mga dents, normal naman yan. Second hand, expect mo na may mga ganun. Bigla kang nag-change oil, bigla kang nagkalikot ng motor mo, may makita kang kulang na bolts, mga ganyan. May kulang na bolts, may kulang na maliliit na pyesa. Normal yun. Kaya talagang pag bibili ka ng second hand, kailangan mabusisi ka. Ang importante lang talaga na i-check mo dyan, paulit-ulit kong sinasabi, is yung papers niya and yung makina. Ganda yung takbo niya. Yun nga lang, may onting dragging. So ewan ko kung magkano usapan nila dito. Ayan, goods naman pre. Kayo, usapan nyo, magkano bang nyo, usapan nyo? 58. Yun na yung sagad talaga, hindi mo naman magkano po yung nyo, usapan nyo? 58, no? 58. Awanan, bawas na Jay. Or ay pangkakan. 57. Sige na po, tata kami lang agtawad. Tawad. Mano ba Jay nakapost nga price na dito? 62 ako dyan eh. Pero 62. 60 sana ang pinaka-asking ko. Parang ano na yun eh. Doon na dapat talaga ako. Kasi uwi na ako weekend eh. Pero makakontak mo pa rin ako. Problema, magaluto lang ako. 57.5. Sige na, deal na. Sige na, pangkakan si Kamot. Nga, pick up na yun sa 57.5 pangkain lang. Deal na. 8 boss. Deal na, boss. Ayaw talaga, 57.5. 500 lang eh. 500 lang. Ayaw talaga ni bossing. Chinek mo na yung itsura. Trip mo naman. Chinek mo na yung itsura niya. Okay naman. Trip mo. Yung mga gas-gas, mga ganyan, okay lang sa'yo. Gas-gasan ko rin. Baka nga pauwi mo pa lang, magasgasan mo na agad eh. Right, so ayaw ibigay ng 500 ni bossing. Sige, okay na yun pre. Ikaw na bahala. Goods naman para sa akin. Decide ka na kung kukunin mo. Decide ka na kung kukunin mo. Pero para sa akin okay siya. Pwede pa umayaw Mag-isip ka na, pwede pa umayaw. Ngayon, done deal na sila. So yun lang po ang ginawa natin guys. Tinulungan lang natin ang nating tropa na kunin itong motor, check. And maganda naman siya. Actually pag ako na buy and sell, hindi ko kukunin to kasi mataas. Pero pansarili naman niya. So nagkasundo sila sa 58k. 58k para sa isang Honda Click V3 2023 model, 5,000 odo. Pansarili ni tropa. So bakit naka aftermarket seat na rin naman to. Tapos yung stock seat niya to. And ayun lang guys. Thank you for watching. Bye bye.